Natuloy rin sa wakas ang matagal na naming plano, ang ikutin ng norte, pero yung inaasahan naming 3 to 4 days na biyahe ay hindi nangyari. Yung buong North Loop namin umabot nga ng 12 days. Hindi pwedeng hindi natin i-kondisyon si Hailey na gagamitin natin sa napakahabang biyahe. Kaya diretso agad tayo dito sa shop nila Ronel. Sama natin dito si Boss Nyor at Boss Wawi. Nag-bleed tayo ng radiator, nagpalit ng gulong at front wheel bearing, palinis ng brakes at panggilid. At ang pinaka-importante, change oil. At bigla nga bumuhos ang malakas na ulan. Dito tayo una nag-full tank sa Shellman Cruise at 280 yung binayaran natin dito. 9:30 ng gabi, ride out na kami ni Boss DK ng Daet. Mag-11 ng gabi, nakapasok na kami ng Santa Elena. Nag-full tank tayo ulit dito sa Sunshine. 230 yung gas natin dito. Tapos diretso hanggang sa makarating kami dito sa Gateway to Bucalandia. Meron din kami nakasabay na mag-rides dito sa Parting Lopez. At bigla nga kami nakaramdam ng gutom kaya tumigil kami saglit dito sa sentro ng Lopez. Mag-aalas 2 ng madaling araw, huminto kami dito sa Gumaka para magkape. Tapos rat-rat na ulit hanggang sa makarating kami dito sa Timonan Zigzag Road. Alas 3 na to ng madaling araw kaya medyo grabe na talaga yung nararamdaman namin antok. Ilang beses kaming tumigil sa tabing kalsada para umidlip kahit konti. Nag-full tank tayo dito sa Pagbilao at 260 yung gas natin. Hindi na namin kinaya yung antok at naghanap kami ng matutulugan. Kinabukasan nagumpisa ulit kami bumiyahe papuntang Tanay Rizal. Maganda ang panahon, walang sinyalis na uulan. Bandang alauna ng hapon nakarating na kami dito sa bahay nila Boss DK sa Tanay. Nagpahinga lang konti sabay washing kay Hailey. Tapos bakbak na ulit papuntang Pateros. Kung saan namin susunduin si Boss Rap. Full tank ulit tayo dito sa Phoenix at 260 yung binayaran natin. Mag-aalas 5 nang makarating kami dito sa Pateros. Dito sa bisig ng komunidad. Ano, ano kayo? Kasama Ano kami dun? Yo, touchdown, Pateros. Siyempre, inasikaso agad tayo dito nila Tito Ramon. Nagpaulan agad ng masasarap na pagkain na nakakawala ng pagod galing sa mahabang biyahe. Pagkatapos namin kumain, ride out na agad kami palabas ng Maynila. Ride out na kami, ride out. Let's go! Medyo nahirapan nga kami lumabas at nagpaikot-ikot kasi naghahanap kami ng way na walang traffic. Hanggang sa nagkaroon kami ng aberya at napatigil kami dito sa tabi ng kalsada. Ayun na, nakita ko sa Biglang nahulog yung sleeping bag ni Boss DK sa gitna ng kalsada at sobrang daming sasakyan ang dumaraan dito. Na-disconnect na yung intercom namin at nag-decide kami ni Boss Rap na sa baba na lang kami ng overpass maghintay. Swerte pa rin kasi nakuha naman yung sleeping bag. May nakita kaming Petron gas station, nagpa-full tank na tayo at nilagyan na rin natin tong extra tank natin. Balit 324 lahat ng binayaran ko dito. Nagpagas na rin sila Boss Rap at Boss DK dito. 8 PM nandito na tayo sa service road at kung hindi ako nagkakamali yung kabilang kalsada ay NLEX. 8:30 narating na namin ang MacArthur Highway. Isang mahabang diretsyong daan daw to sabi ni Boss Rap. Ilang minuto pa nakarating na tayo sa Giginto, Bulacan. 9:30 narating na natin ang arko ng Malolos, Bulacan. Makalipas ang 30 minutes, nandito na kami sa arko ng Pampanga. Ang ganda ng kalsada dito at may mga ilaw pa. 11:05 ng gabi nakarating na kami ng Angeles City. Totoo nga yung sabi nila, buhay na buhay ang nightlife dito. Alas 12 ng gabi nandito na kami sa Bamban, Tarlac. Sobrang liwanag rin ang kalsada dito. Bali sa bahay pala ng tropa ni Boss Rap kami magpapalipas ng gabi. Pagdating dito kila Junel, pinaghanda agad kami ng pagkain tapos nagtimpla ng kape at konting kamustahan. Ang target namin ngayong araw ay marating ang probinsya ng La Union, mas kilala sa tawag na LU. At dito tayo mag-uumpisa sa Bamban, Tarlac. Maraming salamat kay Junel at sa family niya sa pagkopkop sa amin ng isang gabi. Pagkatapos namin mag-almusal, nag-impake na agad kami ng gamit. 9:30 ng umaga, ride out na kami. At pagdating namin dito sa Tarlac City ay sinalubong agad kami ng traffic. Kaya nagpagas muna tayo dito sa PTT at 307 yung binayaran natin. Tirik na tirik ang araw dito kaya ramdam namin yung init kapag humihinto. Kaya kung kayang lumusot sa traffic, ginagawa namin. Ito yung kagandahan kapag maliit lang yung motor mo. Hanggang sa lumuwag na ang kalsada at narating na namin ang bayan ng Santa Ignacia. Dito pa rin yan sa lalawigan ng Tarlac. At diniretso na namin ang tanghalian dito sa Don Packing Eatery. Ang solid ng bulalo dito. Pasado alauna ng hapon, andito na kami sa arko ng bayan ng Kamiling. Painom nga kami dito ng buko ni Madam Pia dahil sa sobrang init ng biyahe. Pagpasok namin dito sa lalawigan ng Pangasinan, ramdam namin na mas lalong tumindi yung init. Kaya pinahinga na muna namin yung mga motor dito sa 7-Eleven sa Dagupan. Tapos nag full tank na rin tayo at 200 pesos yung binayaran natin. Alas 4 ng hapon, palabas na kami ng Dagupan City o kilala rin sa Bangus Capital of the Philippines. So kami dumaan sa Barangay Maasin hanggang sa makarating kami dito sa arko ng bayan ng San Fabian. Bago kami tumuloy, nagmerienda muna kami dito kila ate ng turon at lumpia. Siyempre, nag-iwan na rin tayo ng bakas. 5:30 ng hapon, narating na namin ang lalawigan ng La Union.
yun o tinatawag rin nilang gateway to Northern Luzon. Ilan sa mga nadaanan naming bayan ay bayan ng Agu at bayan ng Bawang. Tapos bago kami magpatuloy sa biyahe, nagsuot na kami ng motorcycle vest dahil ito ay required isuot pagpatak ng alas 6 ng hapon hanggang alas 6 ng umaga. Hanggang sa makarating kami dito sa bayan ng San Juan o mas kilala bilang surfing capital of the North. Pagkatapos naming makahanap ng matutulugan, naglakad-lakad kami sa labas. At syempre, hindi pwedeng hindi natin subukan tong Ilocos Empanada. Kinabukasan, nag-sightseeing kami dito sa beach. Pagkatapos, naganap kami ng mga kainan. Tapos dito kami napunta sa Silong. Solid daw yung pagkain dito, sabi ng mga lokal. At first time ko rin kumain sa maliit na kawali. At nakapag-sideline pa nga dito si Boss DK. Pag out namin ng 12 noon, dumiretso kami sa SM La Union para makapagtanghalian. Bandang 3:70 ng hapon, ride out na kami. Okay, paalis na kami dito sa LU, SM. Tatry namin isagad hanggang Pagudpod. Pag hindi kinaya, sa Bigan kami mag-stay ng ngayong gabi. Boss DK, Boss Rap, let's go. Pagdating namin dito sa bayan ng Bangar, nagpagas tayo dito sa Shell at 320 yung binayaran natin. Mag-aalas 5 na to ng hapon kaya hindi na ganun kainit ang biyahe. Tapos tinuloy-tuloy lang namin hanggang makarating kami dito sa arko ng Ilocos Sur. Siyempre nag-iwan tayo ng bakas dito guys. Konting trivia lang, ang Ilocos Sur ay binubuo ng 32 na bayan at 2 lungsod. Ilan sa mga dinaanan natin ay ang bayan ng Santa Cruz, City of Candon, bayan ng Santiago, bayan ng Narvacan, hanggang sa marating namin ang historic City of Bigan, ang kabisera ng lalawigan ng Ilocos Sur. Sobrang namangha kami sa mga nakita naming gusali dito at hindi nga namin napigilang magpa-picture dito sa Kapitolyo ng Ilocos Sur. Ilang sandali pa dumating na yung tropa namin na taga-diet train. Si Tomas, Coast Guard na nadistino dito sa Vigan. Hindi pa kami nagagabihan kaya sinamahan niya kami maghanap ng mga kainan kasi mas kabisado niya yung lugar. Siyempre sinubukan agad namin yung sinanglaw ng Ilocos Sur na kargado ng sibuyas. Sobrang panalo humigop ng sabaw. Nakatanggal ng pagod sa mahabang biyahe. Pagkatapos namin maghanap ng matutulugan, nag-ikot-ikot kami dito sa Vigan. Pinuntahan namin itong Calle Crisologo. Kasi ito sa pinakasikat na heritage street sa Pilipinas. Kilala ito sa mga cobblestone street at ang mga gusali na itinayo pa noong panahon ng Espanyol. Swerte tayo dahil nakita rin natin ito ng personal. Sobrang payapa ng vibe dito paggabi. At hindi pa nga kami nakontento at bumalik pa kami kinabukasan para makita yung itsura ng lugar kapag maliwanag. Para makakita rin ako ng kalesa na dumadaan dito kasi sobrang hilig ko sa mga classic na mga bagay. Kung may plano rin kayo mag North Luzon Loop, huwag niyong kalimutan isama ang Vigan sa mga stopover mo. At kung umabot ka hanggang dito, pa-comment naman kung taga saan kayo para alam natin kung hanggang saan ang nararating ng video na to. Dito na mag-uumpisa ang exciting part dahil habang patuloy kami sa biyahe, unti-unti na naming nararating ang dulo ng hilaga ng Pilipinas. Pag-alis namin ng Vigan, dinaanan namin ang bayan ng Sinait o kilala rin sa Garlic Center of the North. Pasok nga namin ay bumungad sa amin ang mga sasakyan na binalutan ng iba't ibang disenyo na gagamitin sa parada. Napakaganda ng mga pagkakagawa at bawat isa ay halatang pinag-isipan ng mabuti. 2:43 ng hapon, nandito na kami sa arko ng Ilocos Norte. Syempre, mandatory picture sa bawat arko na madadaanan. Pagpasok namin ay nag-full tank na tayo at 121 yung binayaran natin. Pansin-pansin rin yung mga tindahan ng mga bawang dito na halos magkakatabi. Dumaan rin kami dito sa isa sa mga pinakamatatandang simbahan sa Pilipinas na matatagpuan sa Ilocos Norte, ang Paway Church. Kilala ito sa disenyo ng mga kapal na pader, malalaking suporta sa paligid at mababang istruktura na kaya raw makayanan ng malalakas na lindol. Halos 100 kilometro na lang ang tatakbuhin namin bago namin marating ang bayan ng Pagudpod. At nagpagas nga tayo dito sa Petron at 125 yung binayaran natin. Nagiging cinematic na nga ang biyahe namin dahil sa palubog ng araw sa mga oras na to. At sobrang ganda nga ng nadat na naming sunset dito sa Cape Buhiador Lighthouse dito sa bayan ng Burgos. At dahil gabi na kami nakarating dito sa bayan ng Banggi ay hindi na namin nakita yung mga windmill sa tabi ng dagat. Lampas alas 7 ng gabi nang marating namin ang bayan ng Pagudpod. Bago tayo nakahanap ng matutulugan ay nagpagas muna tayo at 230 pesos yung binayaran natin. Pasado 11 PM na nang makakain kami ng gabihan dito sa PS Transient House. Kinabukasan dito na namin nakita ang ganda ng Blue Lagoon Beach. Sobrang ganda ng dagat at ang daming activities na pwedeng gawin. Araw ng Sabado kaya sobrang daming tao nagre-relax dito ngayon. Syempre nag-iwan kami ng bakas dito guys. Ito yung tanghalian namin. Kanin, hotdog at itlog. Binigyan pa kami ni Ate Pia ng mangga na sobrang tamis. Tapos nag-decide kami na mag-stay pa ng isang gabi kaya dito kami napadpad sa Ivana Vase Homestay. Sobrang bait ng may-ari at binigyan pa nga kami ng discount. Dito na rin kami kumain ng gabihan kasi nagtitinda rin sila ng barbecue at pwede rin umorder ng kanin. Tapos pinasok namin tong parteng gubo at narating namin tong paakit ng Lablabig Hill o tinatawag rin nilang Stairway to Heaven. Hiningal kami sa taas ng inakit namin pero okay lang kasi sobrang sulit ng view dito. Ramdam ko talaga na nasa dulo na kami ng hilaga. Sinilip rin namin tong Bantay Abot Cave na agaw pansin rin dahil sa kakaibang butas ito sa gitna at mga rock formation. At ang pinakapakay talaga namin dito ay ang Patapat
Viaduct Bridge. Matagal na namin nakikita sa social media. At ngayon sa wakas nakita na namin ng personal. Sobrang ganda ng view dito at hindi nakapagtatakang dinarayo na ito ng mga motorcycle riders at mga turista mula sa iba't ibang lugar. Siyempre, nag-iwan tayo ng bakas tapos nag-full tank tayo ulit at 180 yung gas natin dito. Bali papunta na kami dito sa lalawigan ng Cagayan, sa bayan ng Apari. Maraming ahon at diretsong daan kaya nagpagas tayo ulit dito sa Petron at 245 yung gas natin. Pagpa-picture natin sa arko ng Apari, diniretso na namin hanggang Santa Ana, Cagayan at doon na namin balak magpalipas ng gabi. 8:30 ng gabi narating na namin ang arko ng Santa Ana. Pagdating namin sa sentro ay sinubukan agad namin tong pansit batil patong na ang hirap ubusin kasi sobrang dami ng serving. Pag checkout namin kinabukasan, pinuntahan namin ang sikat na pier dito dahil dito daw ang pangunahing sakayan punta sa mga White Beach dito sa Santa Ana, Cagayan. Tinatawag rin nilang Boracay of the North. Medyo maaga yung alis namin kaya sinubukan namin idiretso hanggang Sagada. Dito na nga tayo nagkaaberya. Merong alambre na tumusok sa gulong ni Haley. Buti na lang paghugot ni Kuya ay hindi sumingaw at sa gilid lang daw tumagos yung alambre. Swerte pa rin. Shoutout sa inyo mga tol at sa Tata Fronts Moto Shop. Siyempre nag-iwan tayo ng bakas dito. Kumain lang kami saglit at nagpahinga dito sa Mang Inasal sa Tuguegarao City tapos nag-full tank dito sa Shell tapos back na ulit. Bago kami magpatuloy, inayos muna namin tong MDL ni Haley kasi alam namin na aabutan kami ng dilim sa daan. At 7 ng gabi narating na namin tong province of Kalinga. Tapos nadaanan namin tong City of Tabuk. Bali part pa rin to ng lalawigan ng Kalinga. Sayang kasi gabi na kami nakarating dito at hindi na namin nakita yung view ng paligid. Buti na lang meron ring mga gas station dito at nagpa-full tank tayo. Hanggang sa makadaan kami dito sa Mount Province Tabuk Enrile Cagayan Road. Dumulas ako, gago. Muntik na ako dumiretso sa Pangin Boy. Sobrang dilim at sobrang delikado. Buti na lang malakas yung gamit naming MDL from Senlo. Malaking tulong nito pag inabutan ka ng dilim sa daan. Karamihan sa kalsada dito ay under construction pa. Maraming bato, buhangin. At kung hindi ka mag-iingat ay may kalalagyan ka sa mga bangin sa paligid. Daanan namin ang Barangay Bangad na sakop ng bayan ng Tinglayan. Kalinga province pa rin. Sa mga oras na to walang ibang dumaraan dito at wala kaming ideya kung saang lugar kami matutulog. Wala ring signal dito at ito yung kagandahan pag merong intercom. Hindi boring sa biyahe. Freedcon nga pala yung gamit namin dito guys. Basta diniretso lang namin yung daan hanggang sa marating namin tong Buskalan. Malapit na kami maubusan ng gas at medyo malayo pa yung Sagada. Hanggang sa madaanan namin tong bukas na gasoline station dito sa bayan ng Bonto. Buti na lang mabait yung may-ari at pumayag na dito na rin kami matulog ngayong gabi. Kinabukasan ito yung bumungad sa amin. Isang napakapayapang umaga dito sa Mountain Province. Bandang 10 AM ride out na kami at plano namin pumunta sa Banawe Rice Terraces kasi nandito na rin kami. Sobrang lamig ng klima dito. Nakakamangha ang mga nakikita naming mga kabahayan sa gitna ng mga bundok, mga waterfalls, mga rice terraces, kagaya nitong Bayo Rice Terraces. Nakakalula rin tingnan ang mga higanting bundok, kaya pala ito tinawag na Mountain Province. Siyempre, hindi pwedeng hindi tayo mag-iwan ng bakas dito guys. Bibigyan ako ng pagkakataon ulit, isa ito sa mga lugar na gusto kong balikan. Ilang sandali pa narating na namin tong Banawe Rice Terraces. Sa libro lang namin dati nakikita. Saksiyan ko dito yung yaman ng kultura ng mga Igorot, mga tradisyon at sinaunang kaugalian nila. Pagkatapos namin kumuha ng video at picture, biyahe na rin kami papunta ng Sagada. Walang paglagay yung saya namin dito at kahit saan kami tumingin ay laging wow ang lumalabas sa bibig namin. Bago tumuloy, nag-full tank muna tayo dito sa Petron. 4:30 ng hapon, narating na namin tong ginagawang arko ng Sagada. At syempre, huminto kami dito sa iconic spot na to. Tapos diniretso namin hanggang sa makarating kami dito sa sentro ng Sagada. Plano namin sa Baguio magpalipas ng gabi kaya kumain lang kami saglit ng barbecue dito at konting pahinga tapos full tank ulit dito sa Baguio Bontoc Road. Sobrang tarik at sharp curve ng mga daan dito kaya napahigop kami ng kape at napa-food trip ng kikiam. Sobrang lamig ng biyahe namin na umabot ng 15 degrees kaya 3 patong na damit yung suot namin dito. 1:30 ng madaling araw, narating na namin ang Baguio City tapos nag-food trip dito sa Chowking sa Session Road. Tapos dito na kami natulog sa Red Doors. Tapos ride out na ulit. Dito kami dumaan sa lalawigan ng Nueva Ecija. Ilan sa mga bayan at lungsod na dinaanan namin ay ang bayan ng Cuyapo, Cabanatuan City, Gapan City hanggang sa makarating kami dito sa San Miguel, Bulacan. Dumaan kami dito sa Malolos, Bulacan kasi bibisitahin namin yung mga tropa namin dito na si Bogs at si Daboy. Kagaya ng dati, walang humpay na tawanan na naman ang nangyari. Dito na rin kami nagpalipas ng gabi. Kinabukasan, baray na lang yung natira sa budget namin hanggang sa makarating kami dito sa Pateros. Dito, ramdam na namin ang pagod at hindi ko maintindihan, nakaramdam rin ako ng lungkot. Habang mag-isa na akong bumabiyahe pa uwi ng dive, flashback lahat sa isip ko ang mga lugar na napuntahan namin. At habang nabubuhay ako, hindi ko malilimutan yung hardcore na experience na yun. Thank you Lord sa pagkakataon na maranasan ng mga bagay na to. At kung umabot ka hanggang dito, paki-comment naman yung mga lugar na hindi namin nadaanan at susubukan namin puntahan. Hanggang dito na lang mga tol, ride safe lagi.